Yan ang Diyos. Di po ba? Sa lahat ng mga bagay natin sa buhay, alalahanin, isa lang ang dapat natin gawin. No? Ang layo ng Diyos sa atin ay napakalapit lang. Maniwala kayo. Gaano kalayo ang Diyos sa atin? Malapit lang. Yung floor at saka yung tuhod mo lang ang distance niyan. Lumuhod ka lang and then presto, you reach the throne of grace of God. Ganyan po. Sa pananalangin, ang dali nating lapitan ng Diyos. Hindi na tayo magta-travel. Hindi ka nabibili ng ticket. Hindi ka nasasakay ng eroplano. Luluhod ka lang, kausap mo na ang Diyos. Pipikit ka lang, kausap mo na ang Diyos kaagad. Hindi na yan kailangan pang idadial mo. Hindi ka na kailangan maglagay ng load dyan sa mga cellphones nyo para lang kausapin ng Diyos. It is just the floor and your knee, and then you reach the throne of grace of God right away. Ganyan po mga kaibigan, kung atin lamang nalalaman. Okay? So, prayer help us overcome worry. Do not worry. Do not be anxious. Utos ito ng Panginoon sa atin. Di po ba? Sabi niya sa Philippians 4, 6, and 7, kung babalikan natin, be anxious for nothing. Ang Panginoong Jesus ang nagsasabi niya, huwag kayong mabalisa sa lahat ng bagay. Nandito ako, sabi niya. Di ba? Nandito lang ako. Kaya lang, at ang tanong, hindi natin siya hinahanap. No? Hindi natin siya sinasaliksik. Kung saan-saan tayo nakatingin, kung saan-saan tayo pumupunta, kung saan-saan tayo naghahanap ng solusyon. Ano ang sabi ng Panginoon sa Matthew 11? Puntahan din natin ito. 11:28. Ito yung kung talagang nalalaman lang natin ang salita ng Diyos, ang Biblia, andito lahat ang mga comforting words na binibigay niya sa atin. Pero kung saan-saan tayo pumupunta, lumalayo tayo, naghahanap tayo ng kung ano-anong solusyon, ito lamang, nasa Kanya lang. Jesus is sufficient and enough to solve all our worries and problems. Matthew 11:28, ang Panginoong Jesus din ang nagsalita dito. Come to me, all you who are weary and burdened, okay? And I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Binuhat na ng Panginoon lahat ng problema natin Lahat ng mga kasalanan nga natin, binuhat niya The past, present, and future, resolved na at the cross. Kinuha na ng Panginoon. Ang kailangan lang natin mga kaibigan, to know Him, to accept Him, and to put Him in our lives, in our heart, to be our Lord and Savior. Diyan, magtiwala tayo sa Panginoong Jesus. Okay? Come to me. Lapit kayo sa akin. Kayong mga naaalala, nababahala, at nabibigatan lubha. I will give you rest. Pagpapahingahin ko kayo. Alam niyo, sa totoo lang mga kaibigan, kapag kasi tayo ay hindi naniwala na meron tayong spiritual life, hindi natin maintindihan kung ano yung nagpapabigat sa buhay natin. Kaya tayo nabibigatan kasi yung buhay spiritual natin, hindi natin nurture. Okay? Meron tayong kaluluwa sa loob natin. Tayo'y kaluluwang buhay. Kapag tayo ay puro lang nakatuon sa makamundong bagay, sa physical lang na pamumuhay, talagang darating at darating in a point in our lives, malulungkot talaga tayo. No? Magkakaroon talaga tayo ng weariness. Magkakaroon tayo ng kabalisahan kasi yung espiritu na binigay sa atin ng Diyos, yung kaluluwa ay gutom at hindi malakas.
Diba? Iyan yung naghahatak sa ating physical na magkakaroon tayo ng mga karamdaman. Kapag masustansya at nasa tamang kalusugan ng ating buhay spiritual, apektado ang physical, malakas tayo. Kayang-kaya natin. No? Yan yung katotohanan. Ha? Hindi lamang tayo kasi nabubuhay sa tinapay. Hindi lang tayo nabubuhay physical. Meron tayong kaluluwa na dapat nating pinapalakas din. Okay? Yan yung mga kaibigan. So, prayer enable us to seek forgiveness. Prayer modeled by Christ. Prayer is not just a solitary experience. And prayer allow us to voice our request to God. Okay? And prayer help us overcome worry. And last one, prayer increase our spiritual knowledge, okay, and maturity. Bahagi ng ating paglagong spiritual, okay, ay ang pananalangin. Okay, ulitin natin. Balik muna tayo. Segue tayo sandali. Nung tayo ipinanganak, physically. Okay, physically ang pag-uusapan natin muna. Okay, anong ginawa ng magulang natin? 'Di ba? Pinapadede tayo. Pinapakain tayo. Okay? Dinadamitan tayo. Okay, as we grow, kumakain na tayo ng mga solid foods. Tinuturuan na tayong magsalita. Tinuturuan na tayong lumakad. Tinuturuan tayo ng maraming bagay. Hinahayaan na tayo. Okay? So, mga kaibigan, tandaan po natin, ganun din sa sa spiritual. Kailangan nating lumago. Kailangan nating magkaroon ng experience of growing and maturity spiritually. And part of it is prayer. Reading your Bible, yung na-discuss natin kahapon, kailangan mong magbasa ng salita ng Diyos at manalangin. Pangalawa pa lang ito sa mga proseso ng paglago spiritually. Okay? So, God will give us greater spiritual understanding through prayer. So, see Colossians 1:9. Puntahan natin ang Colossians. Kasi gusto natin talaga may improvement in our spiritual life. Diba? Kung gusto natin ng result in our physical, social, okay, and mental life, so, di ba? At so on and so forth, kailangan din bahagi ng paglago natin ay ang spiritual being. Okay? Colossians 1:9. Anong sinasabi? For this reason, since the day we heard about you, we had not stopped praying for you. We continually ask God to fill you with the knowledge of His will through all the wisdom and understanding that the Spirit gives. Okay? Ito ang nais ni Pablo, no? Through Jesus Christ na tayo'y lumago sa ating pamumuhay, sa bahaging spiritual. Hindi lang tayo laging kumakain, nagtatrabaho, nagsasaya, nagbabakasyon. Tingnan nyo, suriin natin, kumusta naman kaya ang spiritual life ko? At the end of the day, and at the end of your life here on earth, dun sa spiritual na pinag-uusapan natin, yun lamang ang haharapin natin sa Diyos. Yun lang ang hahanapin niya kung paano tayong namuhay spiritually. Kung paano natin ginampanan yung buhay na nais niya sa atin dito sa lupa. Hindi niya tatanungin kung gaano ka kayaman nung namuhay ka, kung anong na-achieve mo, kung ano yung mga naipon mo. Hindi niya yan hahanapin niya anong uri ng buhay ang ipinamuhay mo patungkol sa akin nung nandun ka sa lupa. Iyan ang kanyang titingnan sa atin. Kaya nga sasabihin niya kapag ka nasunod natin ang kanyang kalooban, well done, thou good and faithful servant. Iyan. Hindi niya kailangan yung mga bagay na na-achieve mo. Ang titingnan sa atin kung anong uring pamumuhay spiritual ang ginawa natin. Ibinahagi ba natin siya sa kapwa natin? Sinabi ba natin ang patungkol sa kaligtasan? Okay? Ginawa ba natin yun?
Yun ang nais niya. Kaya meron tayong Bible. Kaya meron siyang nilikhang tao because kailangan niya ng sasamba sa Kanya. At sa pagsamba natin sa Kanya at pagsunod, gusto niya dumami kasi nga tayo nahiwalay sa Kanya. Diba? Tayo naging mga makasalanan. Kaya nga may ipinakong Hesukristo. Dahil kung wala tayong mga kasalanan, wala sanang sacrifice. Ganyan po mga kaibigan ng katotohanan. So kaya po, sa topic natin ito, nasa ikalawang topic na tayo ng paglagong espiritual, kahapon, yung pag-aaral ng kanyang salita, pagbabasa, at ngayon po yung pananalangin. At bukas, okay, marami pa tayong mapapag-usapan onwards patungkol sa makakatulong sa atin sa pagkilala sa Panginoon, paglapit o maging mapalapit tayo sa Diyos at makilala pa natin siya ng lubusan. Okay? So maraming salamat po sa inyo and shout out dun po sa inyo dyan ng mga sumubaybay. At kung kayo po ay na-bless, paki-like and share na po itong ating live video na to. And as well, kung meron kayong mga tanong na gusto ninyong pag-usapan natin patungkol sa kanyang mga salita, ay pwede po kayong mag-comment dyan. No? Ang sasagot po ay ang salita ng Diyos. Okay? So pagpalain po tayong lahat, nawa, yun din ang inyong mga desire na sa taong ito, pasimula ng taon, ay naisin natin na makilala pang lubos ang Diyos, ang Panginoon, at isuko ang buhay kay Kristo. Okay? At pagkatapos ay malaman natin ang kanyang plano sa buhay po natin. Maraming salamat po. Patuloy tayong pagpalain nawa ng Panginoon. Bye-bye.